paano po makontrol ang damo sa paligid ng tanim na kalamansi? Madalas tumubo at tumataas po kasi yung mga damo. Ayan, Kuya Ramil, control ng damo sa kalamansi. Kung ganyan po ang problema po nyo, ang gawin po nyo, i-mulch po ninyo. Lagyan po nyo ng kahit po sako, biyakin po nyo yung sako, lagyan po ninyo ng sako yung palibot na 1 meter from the right side, left side 1 meter din, bago yung harap at likod. Kumbaga para po bago tabunan po ninyo ng pampabigat para hindi lipa rin, hindi na po tutubo yung ano yan, yung ganyan po yung ginagawa damo. ko sa farming na damo. Ang Mulch. linalagyan ko lang yung ano po, yung may tanim lang. So yung walang tanim, madali nang i-grass cutter yon kasi ano na yun. but yung iba, ang nakikita ko, Kuya Ramil, puno, tas sa baba, kalbo. As in, yung parang may circle na gano'n na lupa talaga, as in walang damo. Pero yung sa gilid, yun naman yung madamo. Hindi doon. Normal yun sa puno, pag malago na yung puno, yung madilim na. Kasi pag madilim, hindi na nape-penetrate yung lupa ng araw, hindi natutuloy. Okay. Oo. Pag nape-penetrate pa, tutubo ang weeds. Kaya ang ano niyan, minamulch para hindi. So ang mulching ay hindi naman yung plastic mulch, so po pwedeng dahon or mga damo, pwede. Yung parang risal. Okay. So, para wala pong damo. So, kahit naman ata anong tanim, di ba, Kuya Ramil, ay kailangan wala siyang damo na katabi. Kasi nga ay mga agaw pa yun ng nutrients sa iyong mga tanim. No? Di ba? Kaya, ayan, pinoproblema nila yung mga damo. And, kasi kapag hindi yun natin na-address yung damo, di ba, pwedeng pamuhayan po yan ng mga peste. Yan yung isa sa mga rason. And yun nga lang, kung hindi kayo magmamalching, kaya tulad ng problema ng ating texter, tumataas yung damo. Siguro napapagod na ng kakatabas. Mapagod na ng katatabas ng damo at mabilis, madalas tumubo daw yung mga damo. So ayan po yung